Sa'yo, Dayan. May magsayaw. Okay? Okay, good. Okay? May gabi sa Okay tanan. ba? Okay, may gabi sa tanan. So, today is ika-day 89 sa ato ang bedtime devotional. So, may gabi sa tanan, may gabi Maria Ron, may gabi Maria Nanit, may gabi Diha Tilaklak, may gabi sa tanan na mutanaway niya nga live video or mag-replay ani na video. So, dalay ko ng Diyos. So, God is good. All the time! And all the time. God is good! Yes, kanunay ako pa-remind nga God is always good. Maski unsa pa man ang imong adlaw karon, unsa man imong na-experience imong adlaw karon, maayo gihapon ang Ginoo. Tanan kini nga nahitabo kanato is part ni sa plano sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. So, before ta mag-start sa ato ang devotional, so magkanta ta og kanta. Ang kanta ng One Way. Okay. One Way. So, kung kinsa na kayo baluan na yung kanta, pwede sa mo join. Ayun sa inyo. Are you ready? Liyubos na. Kanta mo ah. Down at our feet, you're the only one I need. I turn to you and you are always there, Lord. In troubled times, it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are always there, every now and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. You will never ever change. Yesterday, today, and same. Forever till forever is the One way, Jesus, you're the only one that I can live for. One way, Jesus, you're the only one that I can live for. You are The way, the truth, and the life, the lift our faith, there's none beside you. We're living on for you, living for you, God. You are the way, the truth, and the life. We live our faith, there's none beside for you. We're living on for you. You are the way. You are the way, the truth, and the life. To live our faith, and at last I know you. We're living on for you. You are the way. You are the way, the truth, and the life. To live our faith, and
Him. So let us pray. Our Father, who art in heaven, Lord, we glorify your name. You are our Lord and our Savior. Lord, we praise your name, Lord Jesus. We glorify, Lord. We thank you, Lord God, for all the graces, Lord God, that you shower us today. We thank you, Lord, for your love, for your kindness, for your goodness, and all things, Lord God, whether good or bad. We thank you, Lord. Lord, pasayloa kami, Lord, sa among mga sala, ang among nabuhat karong adlaw, Lord, sa mga panahon nga nawala kami sa imong presensya. Pasayloa kami, Lord, timpiyuhi ang among mga kasing-kasing, hinloi kini among mga kasing-kasing, Lord God, nga mahimo kaming putli o balaan diha kanimo. Lord, we humble ourselves, Lord God, today, tonight, sa among pagtuon sa imong pulong, ikaw mag-uban ka namo, giyahi kami, Lord, tudloi kami, Lord God, sa angay namong pagabuhaton. Nagay kami, Lord, sa kaalam, Lord God, at pagsabot sa mensahe nga imong ihatag ka namo karong gabi-una. Ikaw mag-auban ka namo, Lord God, puna kami sa imong balaang Espiritu, Lord, and we rebuke every work of the devil, Lord God, of the enemy, Lord God, nga tanan sila mabungol, mabuta, Lord God, yung bungkagon, Lord God, sa imong pangalan, Jesus. O Lord, among isalig diha kanimo kining buhaton nga maghatag kanimo og pagdayeg ug paghimaya sa imong ngalan. Lord, use us for your glory. Use me, Lord God, as your speaker, Lord God, nga maski kaning naminaw, Lord God, online imupod sila nga i-bless, Lord God, nga mahimo kaning way of a life-transforming message, Lord God, sa ilang kinabuhi. Lord, lift up to you everything, Lord God, in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. So, good evening, Maria Ron, Maria Nanit. Good. How are you today? I'm fine. How are your school? No. We are so fine. So, ang atong topic, we are on day 89. So, may gabi diha sa nag-online atong viewers. So, may gabi diha. So, mayroon, Mariana, atong topic karon is right or wrong. Kaya balo ba mo ang say right or wrong? So, mayroon, Mariana, before ta mo, paminaw mong duha. Before ta mo, ang ato ang basahon karon is atong basahon ang word, ang verse is nasa 1 Timothy chapter 2 verse 2. So ingon diri 1 Timothy chapter 2 verse 2. Kung salain nga kuan is ingon diri for kings and all others who are in authority, that we may live a quiet and peaceful life with all reverence toward God and with proper conduct. So, may the Lord bless His word. So, before na to atong tumasakan po ang verse 1 ani, ingon first of all, ingon ni Saint Paul, I urge that petitions, prayers, requests, and thanksgiving be offered to God for all people, for kings and all others who are in authority, that we may live a quiet and peaceful life with all reverence toward God with proper conduct. So, ang atong topic karon is right or wrong. So, let's live a quiet life with all godliness and dignity. So, kung sa Bisaya pa, kung basahon sa Bisaya, kay murag ang English murag sa lisod na to sabton. Ingon diri atong sudlon sa verse 1. Ingon diri, busa o na sa tanan, awhagon ko kamo sa pagampo alang sa tanang tao. Pangayua gikan sa Dios ang ilang mga gikinahanglan ug pasalamati siya. Kinahanglang iampo ninyo ang mga hari ug ang tanang nagmando aron makabaton kitag mahusay ug malinawong kinabuhing Diyos nun ug subay sa hustong pamatasan. So, sa ato ang gibasa karon nga verse is nagauhag si San Pablo nga iampo ang tanang tao.
sa ato adiri tanang tao ingon diri hari og tanang nagmando. So ang atong iampo pod, iapil pod nato sa atong mga pag-ampo ang mga atong mga public officials, kanang mga tanan nga officials nga naa sa in authority, ang atong mayor, mga governors, mga vice governor, tanan nga mga in authority. Kay sila ang ibutang diha sa Ginoo, gibutang na sila diha pod sa Ginoo sa posisyon. So kinahanglan po nila og mga pag-ampo nato nga makahatag og kalambuan pod sa ato ang lugar, sa atong lungsod, sa atong lugar. So nga mahimong aron magkabaton kitag mahusay og malinawong kinabuhing Dios nun og subay sa hustong pamatasan. So, ingon din maayo kini og makapahimuot sa Dios nga atong manluluwas. So, ang gusto sa Ginoo is kitang tanan maluwas. Ingon diri sa atong basahon pa sa verse 4. Buot sa Dios nga maluwas ang tanang tao ug makahibalo sa kamatuoran. So, mao na gusto sa Ginoo nga makahibalo sa kamatuoran. So, unsaon na to pagkahibalo sa kamatuoran? So, kinahanglan gayud nga mobasa ta sa pulong sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Ginoo kamatuoran. Kaya ingon pa sa kang gikanta nato ganina, Jesus is the way, the truth, and the life. So, ang kamatuoran, ang kinabuhi ug ang way gani ang paagi. So mao na siya nga gusto sa Ginoo nga maluwas tanang tao. So buot sa Dios nga maluwas ang tanang tao ug mahibalo sa kamatuoran. So pinaagi sa pulong sa Ginoo makahibalo ta kung unsa ang sakto og sayop. So sa atong topic karon is right or wrong. So ang Ginoo pinaagi sa pulong sa Ginoo makahibalo ta kung unsa ang sayop, kung unsa ang insakto. So basahon gayud nato ni tanan. Ang mao na siya ang pulong sa Ginoo maoy magtudlo kanato sa pagkinabuhi nga balaan. Kay mao na gusto sa Ginoo sa to nga mahimo tang putli ug balaan. So samtang nagkinabuhi ta diri sa kalibutan, samtang nagpaabot ta sa second coming ni Jesus. So mao na nga dapat mahimo tang putli og balaan. Og nasubay diha sa kabubuton sa Ginoo. Atong ingon pa diri sa verse 5, kay may usa lamang ka Dios og usa lamang ang naghiusa sa Dios og sa mga tao. Siya mao ang tao nga si Kristo Jesus. So gitugyan niya ang kaugalingon aron sa paglukat sa tanang tao. Kini ang kamatuoran nga luwason sa Dios ang tanang tao sa gitagal nga panahon. So mao kini ang ingon ni Pablo nga mao kini ang hinungdan nga gipadala ako nga apostol og magtudlo ngadto sa mga dili Hudiyo aron pagsangya sa mensahe sa pagtuo og kamatuoran og wala ako magbaka. So mao ni ang ingon ni Pablo nga si Pablo iyang pangalan sa una is si Saul. So usa ni siya ka prosecutor ni siya sa mga Christian katong wala pa siya nakaila diha ang Kristo. So gipamatay niya ang mga ningtuo kang Kristo. So sa road sa Damascus, kay moadto man si Saul, mao ni siya si Paul karon si Pablo. Dito niya na-encounter si Jesus. So, ningon, gibutaan siya sa usa ka grabe nga light. Ingon dito nga, kanang ingon ni Jesus nga, Saul, Saul, why did you persecute me? Ingon din si Saul nga, who are you, Lord? Ingon din si Jesus nga, I am Jesus whom you kanang persecuted. So, mao dito ang na-encounter ni Saul kang Jesus. So dito siya nga nakakuan siya nga tinuod gayud si Jesus. So daghan sa mga Hudiyo man ni si Pablo. So si Pablo gipadala siya
sa mga dili Hudiyo, mga Gentiles, hentil sa Bisaya pa. So kita pod apil ta sa mga Gentiles. So ang kaluwasan wala lamang gikuan sa katong mga pinili nga mga Hudiyo, kundi giabrihan para sa tanang mga tao. So kita nakabaton ta og mao na si Pablo mo na nagsangyaw sa mga dili Hudiyo nga mga katawhan. So sa ato ang kuan ron, sa ato ang topic karon ingon diri ang right or wrong. So atong iampo ang ato ang mga namunuan to lead a tranquil and quiet life in all godliness and dignity. Ingon diri, if you're old enough to know right from wrong, then you're old enough to do something about it. In other words, you should always try to do the right thing, and you should also do your very best not to do the wrong thing. The more self-control you have, so the easier it is to do the right thing. So self-control is one of the fruit of the Holy Spirit. So if sa ginabalik-balik na nako nga kung naa na ang Ginoo, nahiusan na kita sa Ginoo, so adunay na kabag-uhan sa ato ang kinabuhi. So makabaton ta sa mga hiyas sa balang espiritu. The fruit of the Holy Spirit. The fruit of the Holy Spirit is love. So ang susi gid sa tanan is ang gugma gayud sa Ginoo. Sunod ang mga patience, faithfulness, self-control. So kung kaniadto di ta makapugong sa ato ang kaugalingon sa pagbuhat og daotan, kung naa na ta diha kang Kristo, nituon na ta, nidawat na to si Jesus, ang balang espiritu na mao'y magharis ato ang kinabuhi. So kana siya, kauban na siya ang pag-surrender sa ato ang kinabuhi diha kang Kristo. So the more self-control you have, the easier it is to do the right thing. Why? Because when you learn to think first and do things next, you avoid lots of silly mistakes. So here's great advice. First, slow down long enough to figure out the right thing to do, and then do it. You'll make yourself happy, and you'll make lots of other people happy. Maria Nanet. Maria Ron. Ano man to? Maria Nanet, Maria Ron. Sa atong topic karon. So, unsa may buhaton nimo? So, what would you do? You have to choose between right or wrong. Dili sa mo. Naman ng mga Maria Ron. Right or wrong? Maria Ron, Maria Nanet. Nabatay sabot? Dali na. So, hindi na po sila ma-force. Sahay, hindi sila ma-participate. Dali na ba? Mag-start at takadali na. Dali na. Participate. Dili, kinako pangutana sa imo. Unsa man, what is right and what is wrong? What is right and what is wrong? Unsa may angay natong buhaton? Maria Ron, Maria Nanet. To do the unsa man ang right, unsa man ang wrong? Be? Unsa man na kanang mangaway, unsa man na? Wrong. Unya kay sige man mag-away. Ha? Unya kasi sige man mag-away. Unya mahita unsa man? Sige na. Mahinatabon ni. Okay, sige. Sa uban mo eh. Mo na nga kada adlaw we have our own struggles. Nag-share mo sa pagka. Okay, mo na siya right. Unsa pa? What is right? Kibalik ikaw bata ka sa imuhang kuan. Unsa man? Ang delivery. Unsa pa? Unsa pa may kuan sakto? Kanang gihatag
ni Andrea. Tapos, amo pong gihatag. Okay, so very good kay nakahimo mo sa mga maayo nga mga kuan. Maayo nga mga butang sa inyong isig ka tao, sa inyong isig ka bata. So maningkamot ta kada adlaw sa pagbuhat sa maayo. So usay misig gani nga kanabitang dili gyud ta nga inana ka kanabitang nagtuo sa Ginoo. Gusto man nato nga mabuhat og insakto gihapon ana. Pero mas pinakakuang gayud nga dapat founded ang ato ang ginabuhat sa unsa ang gusto sa Ginoo sa ato ang mobalik ta sa ato ang purpose. The greatest commandment of God. What is the greatest commandment? Ben, what's the greatest commandment? Maria Ron, Maria Nanette? To love God with all our heart, soul, mind, strength, and mind. And To love our neighbor as we love ourselves. wow, very good. So, in short, atong purpose diri sa atong kinabuhi is to please God. To please God, to serve God. So, to serve God is to please God, and to serve God is to love our neighbor, love our other people, to serve other people, and to do good. To do good. So nabilong na diha. So ato right or wrong. So maningkamot ta kada adlaw nga magkinabuhi sa matarong. So, malinawon nga Diyos nun og subay sa hustong pamatasan. So, kung kita nga nagtuo diha kang Kristo, mao gina siya nga kuan. Daghanay tay dapat nato ibalik, pero ang pinakapunuan gayud ana is ang love gayud sa Ginoo. Kay naay mga sugo diri sa Ginoo nga may to love our enemies. Ilabi na pertigyud ka enemy, unsa man nimo pag-love ang imong enemy. So, kung atong kuanon ang example, si Jesus, nakahibaw na si Jesus nga i-betray siya ni Judas. Og nakahibaw pud si Jesus nga i-deny pud siya ni Peter. So, maski nakahibaw siya nga i-betray siya og i-deny siya, padayon gyapon ang iyahang paghatag og gugma sa kang Peter o kang Judas. So wala niya giisaba, wala niya kuan nga kanang gi-expose. So giingnan ra ni Jesus si Peter nga i-deny ko nimo sa 3 times. So maski sa ato ang kuan, kung natay inana bitaw nga kauban nato nga nakahibalo na ta nga mo betray sa ato mga traidor. Ang una ginatong buhaton is kung sa ato ang tawahanon gayud nga kuan is ato jung ubiya gyud ta dili ginato kuanon ato usay gani ato ganing i-expose, usay atong bulgar, i-chismis, inana at mao ginay tawahanon gyud nga kuan. Pero once nga naa na ta kang Kristo diha, Kristohanon, tinuod na ta nga nagtuo kang Kristo, nga nagsunod ta sa kasuguan ni Kristo, pwede na to nga ma-show ang gugma sa Ginoo sa ato ang mga kaaway. Lisod na, pero mo gina nga with God nothing is impossible. Dili mabuhat sa tao, pero sa Ginoo mabuhat ang tanan. So, magina nga in our daily life naatay mga klase-klase nga mga struggles. Unsaon na to pag choose between right and wrong. So, ingon sa Ginoo nga pilia ang maayo. So, kinahanglan nga founded ta sa pulong sa Ginoo. Kay ang pulong sa Ginoo mao ni siya magtudlo kanato. Wala man ni gi-eskwelahan, di ba? Na nag-eskwelahan ni ang sa Bible school, pero dili tanan nga
nga nagtuon gayud nga nag-eskwela gayud aning kuan kaning word ni God kaning sa Bible. So ingon diri sa second nganong kinahanglan magnato ni tun-an ang pulong sa Ginoo. Ingon diri sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Giingnan ni Pablo si Timoteo ingon diri sa basa na to sa 15 sa verse 15 nga. Ingon diri ni Pablo, nasayod ka nga sukad pa sa imong iyang giingnan si kuan Timothy. Nasayod ka nga sukad pa sa imong pagkabata, nagbasa ka na sa balaang kasulatan. Kini maoy nakahatag kanimo kaalam ug naghatod kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. So si Timothy naggamay pa siya, bata pa siya, nagbasa na siya. So mao ni naghatag og kaalam. So kung atong balikon sa Proverbs is the fear of the Lord is the beginning of wisdom and the knowledge of the Holy One. So ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios ug mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway ug sa pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong. Sa ingon ang nag-alagad sa Dios masangkap pag-ayo ug maandam sa tanang maayong buhat. So klaro man siguro ni akong gibasa no. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios ug mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway ug sa pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong. So naa diri ang kamatuoran. So ang pulong sa Ginoo na ang kamatuoran ug maapod ni siya ang magtudlo kanato, magbadlong pud kanato kung kita masayop. Daghan diri atong mabasa misiganig mingkang nga old na ning kuan pero ang pulong sa Ginoo buhi ni siya. The word of God is alive. So man siya ang pulong sa Ginoo maagi maghatag kanato og kamatuoran. Mao ni ang kamatuoran, mao po ni ang magtudlo kanato, magbadlong kanato, maggiya kanato. The word is the lamp unto my feet. Ingon pa sa Salmo. So mao na nga importante gayud nga basa ta, magtuon ta sa pulong sa Ginoo. So sama na ini nga akong tong gibuhat. So ako nagabasa ko kanunay niya. Ako gusto pud nako nga ma-share pud ni sa ubang tao. Pa-share pud ko, misi ka nang gamay ra gud parean ni usa ni ka verse ana, pero ma-call man gud gyapon, ma-connect gyapon bitaw ang tanan. So siguro pinaagi ni ini nga platform maka-share ko sa pulong sa Ginoo. So I'm here to usa ko nagpagamit sa Ginoo nga to tell you kinsa tong tanaw ani ug naminaw ni ini nga mensahe nga ang kitang tanan gihigugma sa Ginoo. Alam mo so kitang tanan gihugugma sa Ginoo. So tindog. Magsakit imong tiyan kay tanaw nagpa-atubang man ka sa hangin. Palungan. Tignan ako ikaw. Palungan. Hindi lagi. Palungan lang ko ang electric fan. Palungan. Ay, luto.
Oh, ito hapas ito or ka. Nagpatubang mo ka sa electric fan good. Sakit lang! Lampo. Kasi so na emergency, so maroon na akong ika-share sa inyo ha, nga nagtanaw niini nga pilion nato kung unsa ang insakto diha atubangan sa Ginoo. So magampo kita Lord, dakang salamat Lord God sa lain adlaw sa kinabuhi. Ikaw ang mong gisaligan Lord God. Lord, dakang salamat sa imong mensahe Lord God. Nga kini maghatag ka namo og kagawasan Lord God sa mga sala. O kini nga kamatuoran Lord nga among nasayran nga pinaagi sa imong bugtong anak nga si Jesus Lord God, nga kami makabaton diha og kagawasan sa among mga kasalanan. Lord, akong isalig diha kanimo Lord God, nga kining naminaw ni ini Lord God, nga imuhang hikapon ug tandugon ang matag usa Lord God, nga ang kining pulong nga maoy makahatag og kabag-uhan sa mga tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Lord, dalaygon ka Lord God sa way katapusan akong pag-ampo diha kanamong tanan Lord God, nga kami mahimong malig-on diha sa pagtuo kang Kristo. Wala kami mahimong wala ikaw Lord God. Akong isalig diha kanimong tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. So maayong gabi sa tanan og God bless everyone.